Hi guys! This is Mai and welcome to My Goodness. When I'll be coming home, then I'll be at your door. Hi everyone! Today guys, tuturuan ko kayo paano gumawa ng basic bread o yung tasty bread na very basic lang. Yung pwede nyong gawin every time na kailangan nyo ng bread sa bahay para hindi na kayo bibili, which is gonna be very cost efficient. Ito yung basic bread making. Walang masyadong gastos. It's just flour at yung ating konting oil at yeast. Okay, so simulan na natin. Actually, ito yung parati kong ginagawa recently. This was inspired from my sourdough recipe. So, bago ko ituro sa inyo yung paggawa ng sourdough, ito muna yung ituturo ko sa inyo. Basic bread making talaga ito. But, you will need time in doing this. Hindi nyo na kailangan ng mixer. And, kailangan nyo lang i-schedule yung paggawa nyo. And ako, na-perfect ko na yung time management ko sa paggawa nito. Kaya ituturo ko sa inyo. Okay, so let's start with our bread flour. Sifted yung ating bread flour. Lalagay lang natin yung ating yeast. And just a little bit of sugar. This is just 1 tablespoon. Konting oil. I'm using olive oil for this. Pero pwede naman kahit anong oil, guys. So, depende na sa inyo. Since konti lang naman, kaya I'm gonna be using my olive oil. 2 tablespoons. Water. Nilalagay natin yung ating salt. Medyo madami-dami yung salt niya. Kalat nyo lang para hindi masyadong didikit sa yeast. And mix it. This is basically just it. Now, kung hindi kayo contented dun sa lasa, kasi konti yung sugar, you can add up to 1/4 cup. So, imimix lang natin ito hanggang mag-combine yung mga ingredients. So, dito lang naman kayo medyo hirap sa pag-mix nitong ingredients. But after this, it will be a very, very easy one for you. Lalo na yung sa ating mga hindi na masyadong bumabatang nagbe-bake, hirap na yung mga kamay. So, this one is what I recommend. Kung may time naman kayo. Kailangan lang makuha lahat ng flour. Magdikit-dikit na siya. Yan. And gagamit tayo dito ng several Autolyse method. Okay, pwede na to. Basta nagdikit-dikit na siya at nagmix na. That's gonna be fine. So, ito ginagawa ko in between what I'm doing here sa house. Habang marami akong ginagawa, sinisingit ko to kasi saglit lang naman. Okay, after mixing it, ang gagawin nyo lang, takpan. And let's wait for 30 minutes. Okay, so guys, after 30 minutes, so gumawa muna ako ng ibang aking tinatrabaho at binabalikan ko lang siya. So, ito na yung itsura niyan. Ayan na. Kita niyo na medyo stretchy na siya, yung ating dough. Okay, so gagawin nyo lang naman dito ay stretch natin and fold. Stretch. Ayan. And fold. Stretch. And fold. Stretch and fold. Gagawin lang natin itong stretch and fold until maging tight na yung dough na hindi mo na siya ma-stretch. At this moment, pwede rin nyo naman na masahin siya ng mga around just a minute. Okay na yun.
yung ihahampas nyo ganyan. Ako, I prefer doing this na lang. Hindi naman siya ganun kalaki ang effect. At masarap pa rin naman yung ating tinapay. So, stretch and fold ko lang until tight na yung bread. Yung hindi mo na ma-stretch. Okay. Kagaya nito, oh. Hirap na siyang i-stretch. Okay. And that's it. And then, papansin nyo, ang laki na kagad ng difference ng dough in just 30 minutes. Ayan. So, tinighten lang natin. Balik natin dyan. So, after 30 minutes, this is gonna be the second time. Basahin nyo lang ng konti yung kamay nyo. And then, stretch na naman tayo. Ayan, no? And fold. Stretch and fold. Stretch and fold. Kita nyo, nabibuild na yung gluten niya. And mapapansin nyo rin na mas makinis na yung dough. Alright, takpan lang ulit natin for another 30 minutes. So, gagawin natin na actually ito 4 times. So, this is the second time. We'll have another 30 minutes of rest until 4 na beses nyong magawa yung stretch and fold. So, you can do this in between your household works or household chores. Kasi saglit lang naman, wala pang 1 minute. Okay, balikan ko kayo. Okay, so after another 30 minutes, ito na yung dough natin. So guys, kung halimbawa may ginagawa kayo at hindi nyo agad nabalikan, kahit 1 hour, okay lang. Kasi ganun ang nangyayari sa akin. Halimbawa, nagluluto ako, hindi ko kagad siya nabalikan. Okay lang. After 1 hour, pwede. Basta wag lang susobra sa 1 hour. So, this is the third. And then, rest lang natin ulit ng another 30 minutes and that would be the last. Okay. Alright, guys. So, after 30 minutes again, this is the last one. Stretch and fold. Stretch and fold. Okay. This time, maamay mo na yung yeast. Kasi umaalsa na yung dough. And, lagyan lang natin ng oil. Kasi after 4 stretch and fold, papaalsahin na natin siya. Ito yung tinatawag nating first proofing or fermentation. Okay. Then, cover it. Pa-ferment natin ito ng mga 1.5 hours to 2 hours. O, depende, kailangan dumoble yung size niya. Yan. Normally, 1.5 hours to 2 hours, pwede na. Sa temperature natin dito sa atin, which is sa amin 29 degrees, so mataas. Kaya mabilis tong mag-ferment. O, basta lumakin na to, palalakihin natin. And doon sa mga malalabigang lugar, sometimes it may take them 3 hours. Okay, and balikan ko kayo. So, alright guys, after 1.5 hours, and ang laki na. Punch it. So, magde-depend kayo guys dun sa itsura ng dough. At hindi dun sa oras. Kailangan makita nyo talaga na magdoble yung size. Kasi kung malamig sa area nyo, hindi ganun kabilis magpaalsa o mag-ferment ang dough. Okay. Flour ko lang yung surface. Kunin natin yung dough. So, hahatiin na natin to. Check.
ko kung pantay yung kanilang measurement or weight. Okay, pwede na. Halos pantay. 416 and then 420. So, ganito na yung gagawin natin. Roll. Tina-tighten kasi natin. So, ito yung bread actually na lagi kong ginagawa recently. So, ganito na yung tinapay namin. Less sugar. Very, very minimal lang yung sugar na ginamit natin. And at the same time, walang masyadong gastos kasi no need for milk, no eggs, wala nang mga vanilla, just the basic bread making talaga. Ulit. Para mag-increase yung tension, para sa pagbilog sa kanya. Pull it towards you. Then, lagay natin sa ating baking pan. Gawin natin yung pangalawa. Ay, kasi tinatry natin na paputokin lahat ng mga bubbles. Para kahit papaano maliliit lang yung mga butas ng bread. Okay. So, itong pan ko ay nilagyan ko ng oil. Pero kung hindi kayo gumagamit ng non-stick, gamit kayo ng parchment paper, kahit yung sa bottom, para hindi kayo mahirapan tanggalin yung bread later on. So, that's it. Ayan, and then ito. Tatakpan ko lang to and ilalagay ko to sa fridge. Sa ref lang. 5 PM na ng gabi. Bukas ko na to i-bake. Kung gaano nakalaki yung dough. Basta pag bago nyo to i-bake, dapat malaki na siya. Umalsa na. So, ganyan lang. Or, kung wala naman kayong ganitong klaseng baking pan, no, cover nyo lang ng plastic wrap. Okay. So, tandaan nyo, medyo loose lang dapat yung plastic wrap kasi aalsa. Pwede rin ganito lang, lagay sa ref. Pero, mas maganda kung may cover na plastic para hindi matutuyo yung ating bread. So, ganito ako mag-prepare. Pagka wala na kaming tinapay, halimbawa paubos na yung tinapay namin, gagawa na ako sa hapon, piprepare ko na yung aking dough, and then i-ref ko, then kinabukasan, meron na akong bagong bread na pwedeng i-bake. Okay guys, so eto na, nilabas na natin sa fridge yung ating bread, and it's actually 2 PM na ngayon. So, 5 PM ko ata to nilagay sa ref. So, almost 24 hours na siya. Medyo matagal nating pinaalsa today kasi yung ating container ay metal. Malamig siya pag nilalagay mo sa ref. Before, ang ginagamit ko naman ay yung glass baking pan. Mas mabilis umalsa sa kanya. So, ito na yung itsura ng ating loaf bread na dough. So, pinaalsa natin sa ref. So, ba't natin pinapaalsa sa ref? Para utay-utay o yung hindi mabilis yung pag-alsa ng tinapay. And doon tayo makakakuha ng mas masarap at malasang flavor without the eggs, the milk, at sugar. Well, ganito yan guys, no? Nag-iiba-iba yan dahil depende yan sa pinaglalagyan natin. Ang pag pinaglagyan ko ngayon is metal. So, pag niref nyo to, malamig ang metal. So, mas matagal aalsa yung tinapay. Pag ginamit ko naman before this ay glass baking loaf pan, mas mabilis.
mga 8 hours lang okay na siya. Maalsa na siya sa ref. So, now, ganito yung gagawin nyo guys. Pag tingin nyo sa ref at hindi pa umaalsa ng mabuti yung inyong tinapay, alam mo yung nakita mo na parang ang liit pa rin niya, ay hindi pa siya nagdodoble ng size niya, at gusto nyo nang i-bake, ilabas nyo lang sa ref, tapos iiwan nyo sa counter nyo na nakatakip, and doon nyo paalsahin hanggang sa aalsa siya dahil doon sa temperature sa paligid niya. Always, keep in mind na huwag kayong magbe-bake ng tinapay na hindi pa siya totally umalsa kasi magiging matigas yung bread natin. So this one, nag-fluffy na, and it's about time na para i-bake kasi malaki na yung ating dough. Kaya pinipreheat ko na ngayon yung ating oven to 180 degrees Celsius. And I will show you after baking. Alright guys, so ito na. After we baked for 40 minutes each. Mas malaki yung isa kaysa dun sa isa. Okay. Okay. This is how it looks. Yung ating bread. Pareho lang namang luto na yan. Ito mas umalsa lang kasi medyo meron siyang spaces, oh. Ito wala. And next na gagawin nyo is lalagyan natin siya ng butter para hindi matigas yung crust pagka lumamig na. Yep. Para shiny rin yung itsura. So here's our bread. Oh, super hot. So, ito na yung ating tinapay. This is our bread. Yan na, sobrang soft. Mainit kasi siya guys, eh. Pero dapat guys, palamigin nyo muna bago nyo i-cut. And of course, masarap siyang lagyan ng butter o gawing French toast. So, ginagawa ko talaga tong French toast tong tinapay na to. Ang sarap. Kasi I can cut it na medyo makapal, thick yung slice na magandang pang French toast. Yan. Para doon sa mga naghahanap ng bread na hindi matamis, bread na a little bit salty, tapos pang French toast o kaya panglagay sa mga pasta dishes nyo, this is it. So, almost every other day nagbe-bake ako. Kasi usually 2 days namin naubos to. Bago maubos yung tinapay namin, nagpe-prepare na ulit ako ng i-bake ko. Pwede lang siya magtagal sa counter ng 24 hours. After 24 hours, store nyo na ito sa ref kasi mainit dito sa atin. Noon magmo-moist, magkaka-molds yan. Yung tinapay natin ay walang anti-amag, walang preservative, walang bread conditioner, walang bread improver na ginamit. So, these are all natural ingredients except dun sa yeast na ginamit natin syempre. After 24 hours na hindi nyo naubos, i-ref nyo. Para ma-extend yung life niya. And then tuwing kakainin nyo, pwede nyo i-toast na lang. Sarap niyang i-partner sa mga pasta dishes.
At saka gawing sandwich na rin. Basta ito toast nyo. Sarap. Malutong. Makakagawa ka na ng bread in just 30 pesos. Meron ka ng 2 loaves. Alright. So guys, gawin nyo na rin ito sa mga bahay nyo. Pang araw-araw yung tinapay. Let me know if you have questions dito sa ating ginawang tinapay. Have a great day everyone and enjoy your freshly baked bread. Bye!